Lalo na sa EDSA Cubao. Aabutin ka ng 2 to 3 hours, kailangan mong gumising na maaga para pumasok sa kumpanya, di ba? Iwasan mo pa dapat malate, di ba? Ang hirap, mahirap. Marami kang sacrifice na gagawin pag nasa corporate ka. May I introduce to you Chan? Hi, Chan. Hello, good evening. Good evening sa lahat. Hello. Yan. So, Chan, anong ginagawa mo before you join ASVA? Nag-work ako sa bank as remittance assistant. Nasa bank ako, and then when pandemic strike COVID, yun, isa ako sa mga naging victim ng mga kasagsagan ng pandemic. And then, yun, I decided na kasi parang nung first year ng pandemic is parang delikado talaga, crucial. Diba? Ang daming namamatay, diba? Ang daming nagkakasakit. Kahit mga simpleng sakit lang, COVID na talaga. Oo, nati-trigger na, no? Yun, parang naano na ako nun, naghanap na ako ng idea kung paano ba kumita nang hindi ka napapasok sa opisina. So yun, na-found out ko yung ASVA. Yun, so, ASVA batch 9 pa ako noon. Doon ko na-discover ang Amazon. One thing pa pala na-discover ko rin ang Amazon ewan ko kung familiar kayo kay Coach John Orania ng Negosyo University. Yun, bago ako mag-freelance, nag-try akong gumawa ng ebook. Nag-launch ako ng first ebook ko using 500 pesos. Okay. Nice. Bili lang ng domain tsaka hosting using di ba? Kailangan mo yung paggagawa ng website. So yun. Hindi click. Hindi ko alam paano yung market, pero alam ko lang kung paano gumawa. Habang nagtatrabaho, nag-aaral, tapos trabaho, aral, ganun lang. Naglalaan lang ako ng 1 oras kada araw, and then from pag rest day, yun, yung syempre mas marami tayong oras pag rest day yun. Doon ako humahataw ng aral. Yun. During those days, connected ka pa din sa corporate na wino-work mo. So, pero, di ba, it was the peak of pandemic. So, pumapasok ka pa din nun or stay at home pa lang? Pumapasok pa rin. Yun pa yung isa sa mahirap doon. Siyempre, kung na-experience nyo yung parang may time schedule lang ang bus, MRT. So, lugi ka kapag nasa mid-shift ka. Uwi ka ng gabi, magta-taxi ka, tapos kikita. Wala ka kasing masasakyan. Wala kang masasakyan, tapos ang sweldo mo lang is hindi naman ganun kalakihan, di ba? Alam naman natin dito, pag hindi ka ganun kataas ang mo, di ba? Ganun, mahirap. So yun, nag-research ako, so na-found out ko yung ASVA. Yun. Nice. Pero ang galing no, na-manage mo yung time mo, pumapasok ka pa rin sa work mo, and then you're earning other side, you're parang searching for other side hustles. Paano mo na-manage yung ganong time mo? Kailangan mo lang talaga siyang maraming oras eh. Maraming oras. Maraming talagang time kung tutuusin lang. Marami lang talaga tayong minsan dahilan sa buhay. Or sa madaling sa tinatamad. Or may iba pang priority bukod doon. So, kailangan mo lang isingit doon kung pwede ba akong maglaan ng oras ngayong araw na kahit 1 araw lang. Tapos kasi, habang paulit-ulit mong ginagawa yun, di mo na mamalay natatapos mo na yung module eh. Consistent lang. Ganun lang talaga siya. So, kaya mo talagang gumawa ng oras kung kaya mo. So, during your era of working sa bank, tapos nagko-commute ka, saan mo sinisingit yung pag-aaral mo sa ASVA? I'm sorry, were you an advanced student or elite student? Advanced. Advanced, so self-paced. Walang coach. Pero meron namang, huwag kayong mag-alala kung advanced or elite kayo. Meron namang, kahit self-paced pa yan, meron tayong every month webinar. Yun. Kada lahat ng skills sa Amazon, dadaanan niyo ng webinar from A to Z, from product to inventory, dadaanan niyo ng webinar. So, huwag kayong mag-alala kung wala kang coach or self-paced kayo. Nice. Yan. So, talagang it all boils down to discipline, no? Kung may disiplina ka sa sarili mo and you avoid all distractions, lahat ng goals mo maa-achieve mo. Tama. Ayan. So, advanced student ka, self-paced. How was your journey? Gaano mo katagal tinapos yung mga modules? And when did you decide na, okay, it's my time for me to look for a client? Sa totoo lang, hindi ko natapos ang module eh. Hindi niya natapos? Pero,
habang nagtatrabaho ka na, doon mo na malalaman yung ibang factors ng Amazon. Basta alam mo lang yung basic kung paano nag-work ng Amazon. Siyempre, as a VA, kailangan alam mo yan eh. Alam mo kung ano yung flow ng Amazon, alam mo kung ano ba talaga yung business model na pinasok mo. So, nung feeling ko na okay na ako sa product research, kasi lahat ng criteria ibibigay na sa Asify. Kung ano yung mga best-selling, kung ano yung mga safe, kung ano yung hindi safe, kung ano yung mga iiwasan dapat natin. Ibibigay na yun eh. So, nung nandun na ako sa phase ng SEO, listing, nag-try na ako. Kasi yung mga kabatch ko is success na eh. Success na. So, what if subukan ko? Yeah. Yun. Nag-try ako. Nag-resign ako. Wala pang client. My God, really? You are so brave. Not everyone will do that, no? Kasi 'di ba, gusto nila may security blanket pa, but bakit ang tapang mo? Saan galing yan? Wala. Marami ko bang ipon? Hindi, wala. Nasa level na ako ng minimum pataas ng sinasahod. So, alam niyo naman, 'di ba? Hindi porket sa bank ka nagtatrabaho is malaki yung sahod mo. Pero meron din namang mga bank employee na malaki ang sahod. Pero sa akin kasi as staff, medyo hindi siya ganun kalaki. So, wala lang. Nagulat din yung parents ko sa akin, ba't ako nag-resign? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko sa buhay ko? Yun. And wala naman silang idea. Ang parents natin walang idea sa outside world kung ano yung freelancing eh. Kasi yung traditional talaga yung nakasanayan nila na magtatrabaho ka sa kumpanya, dun ka mag-retire, di ba? The traditional. Traditional. So yun, nilakasan ko yung loob ko. Nung feeling ko na equipped na ako dun sa skills na, kasi hindi naman lahat talaga, from product research hanggang dulo, kailangan mong ma-master para magkaroon ng client. Kahit isa lang dun sa skills na yun, as long as confident ka, nakabuild ka ng portfolio, nagkaroon ka ng online appearance, yun, pwede mo nang subukan. Yung mga assignment natin, pwede mong gawing portfolio yan, ilagay mo sa portfolio mo, ilagay mo sa online jobs, sa LinkedIn, or gumawa ka ng mga website. Maraming libre na website. Doon mo lang ilagay mo lang yung mga naging assignment mo, tapos yung mga kaya mong i-deliver sa client mo. Yun. Boom, nagkaroon ng first client na hanggang ngayon client ko pa. Wow, that was a very inspirational story from Chan. I think what I'm getting is naging very focused ka, kaya rin gusto mo mag-resign. Parang talagang mag-full out ka na. No? Sayang kasi may tao na nagbigay sa akin ng opportunity. Sayang kung sasayangin ko. So, grab na, 'di ba? Sabi na natin gumastos yung tao para pag-aralin tayo sa ganitong course. Yeah. So, 'di ba, kahit di pa kami magkamag-anak, 'di ba? Di kami magkaano-ano, 'di ba? So, sayang yung opportunity, 'di ba? Kung hindi ko grab 'yun, kung sinayang ko yung opportunity na 'yun, hindi ko nakuha yung freedom working from home, tapos true. 'Di ba? Maraming benefits talaga online. Hindi lang freelancing ang ma-discover mo, pati yung pananaw mo sa buhay. Marami kang pwedeng malaman kung paano pa kumita sa ibang bagay, hindi lang sa Amazon. Marami pang iba. That's the perks of freelancing, no? You have a lot of avenues of earning, 'di ba? Tapos you just have to find kung anong niche ba, kung anong gusto mong i-specialize, and then you wanna also focus on that, 'di ba? Yes, kailangan talaga may specialize ka na niche or kahit isang skills lang sa Amazon. Tapos the rest, in progress, ma-discover mo na 'yon. Pwede kang mag-upskill, pwede kang mag-add hanggang sa maging account manager ka na. Halos lahat from product research, ikaw na naghahanap niyan. Hanggang sa yung business ng client mo is napapayaman mo na. Nice. Diba? Tapos ikaw, 'di ba? There comes the bonus. Yes, kasi yung business nila, business mo rin eh. Ganun 'yan. Ganun mo dapat siya titignan. Hindi yung basta employee ka lang, dapat hanggang doon ka lang. Hindi, dapat sa freelancing world kasi pag hindi ka nag-upskills, may iwan ka eh. So, dapat, aral ka lang ng aral hanggang sa marami nang naka-equip sa'yo na skills. Diba? Para mas marami kang ma-deliver sa client mo. Nice. Talagang upskilling is the key para hindi tayo mapapag-iwanan. And there's a lot of, 'di ba, ways on how to do that. So mag-invest sa self, magkaroon ng training, be in the right community. And yan, thank you for sharing, Chan, with that, 'di ba?
perspective in life, in this career. You, the person who is watching this right now, as an aspiring freelancer, Amazon VA, go to our description box below. There's a link there for our free ebook. Go check that and type in your name and email para sa send namin sa iyo ang free ebook so you can have a head start on what it's like to be an Amazon VA just like me and Chan. Yan. So, mabalik tayo sa iyo, Chan. So, speaking of kita, kasi syempre binotap mo na. Ilang years ka ng Amazon VA? Magti 3 years na akong Amazon VA. 3 years! How much na ang kinikita mo as an Amazon VA of 3 years? Siguro mga times 4, times 5 ng sahod ko dati, ganun. Magkano ba yung sahod mo nun sa... Basta mga times, ayoko naman magsabi ng, kasi iba-iba naman ang sahod natin, di ba? Siguro mga times 5, times 4. Depende pa yon kung kaya mo pa mag-add, may oras ka pa sa ibang bagay, wala ka namang ginagawa masyado, pwede kong mag-add ng client. Depende sa'yo ang kikitain mo sa Correct. VA. Correct. And depende din kung kaya pa ng health mo and schedule. Tama. Importante pa rin yung time sa sarili. Tsaka time sa family. Yeah. So, let's be transparent naman sa mga viewers natin ngayon. Hindi lang naman yung parang dun sa peak ng mataas na salary. Noong nagsa-start ka, how much ka nag-earn? How much mo ginrab yung opportunity as someone na wala pang experience? Yung first ko na rate. Ang first rate ko nun is 4. 4, yeah. Yung talaga, yung way back mga 2020, ganun pa yung mga rate namin, $4 per hour. Yun, tapos depende pa yun sa client mo. Kasi may kita mo naman masasort mo naman kung magkano yung rate sa mga online jobs platform Masasort mo, pero dapat i-consider mo dapat yung skills mo dun sa rate na hinahanap nila. Kasi diba, kung $10 naman yung rate nila tapos yung skills mo naman is hindi pa naman ganun sa level na yun, so pwede ka pa naman maghanap ng kahit mga baba lang, pero hindi siya kasing baba nung mga kinikita natin sa corporate world. Mataas pa rin talaga siya. Hindi ka na gagastos sa transpo, diba? Kasi minsan ang problema, lalo na sa traffic ng Metro Manila, 3 hours biyahe, papasok, pauwi, 6 hours na yun. Tapos nung nag-freelance ako, after ng full-time job ko, tatalon agad ako sa second client ko para, di ba? Wow, may second client ka pa. Dalawa client ko ngayon. Yung isang full-time, tapos yung isa part-time lang, pero dapat gagawa pa rin ako ng paraan para makarami ng working hours sa kanya, ganun. And dapat parang nasasubmit mo pa din ang mga deliverables. Totoo yun. Hindi na apektuhan dapat yung business ng dalawang client mo. Dapat hindi. Kasi yun yung importante doon Doon ka makaka-build ng best or strong portfolio online Kasi yun lang yung appearance natin sa client natin Di naman nila tayo nakikita personal So dapat i-build mo na yung portfolio mo, i-build mo yung appearance mo online, 'di ba? Para once na kailangan nila ng tao or kailangan nila ng... Kasi yung ibang Amazon seller kasi mayaman lang sila marami lang silang pera Pero hindi naman nila alam kung paano gumagalaw si Amazon. So ang ginagawa nila, nag-hire sila ng mga tao na alam kung paano nag-work si Amazon, tapos sila travel or maglalaan ng oras sa ibang business, di ba? Parang leveraging lang yung ginagawa nila. Kumukuha sila ng tao para, di ba, maglingkod sa kanila, para magpayaman sa kanila, ganun. I agree. Akala ko ako lang nakaranas nun na client. There was a time na yung client ko, parang 2 weeks na lang siya hindi nagpaparamdam. I mean, nag-gain ko na yung trust niya. Tapos nag-reply na lang, sorry, I just came from Jeju Island. Grabe, iniwan na ako. Meron din ako na-experience, mga 2 weeks siyang pa-travel na lang sa abroad. Tapos, kasi alam niya na yung gagawin, alam ko yung gagawin di ba? Kumbaga, confident na siya na kahit hindi niya i-monitor yung business niya, is meron naman tao nun para gumawa sa kanya. At ikaw yon. Paano mo na-gain yung trust ni client? Kailangan kasi makapag-generate sila ng sales Totoo lang Doon na tayo sa punto na yan. Kailangan makapag-generate ka ng sales sa kanila. Kasi hindi sila magtatagal or hindi magtatagal yung relationship yung dalawa. Kung hindi naman, 'di ba? Hindi ka nakapag-generate ng output.
Yun, ganun dapat. Dapat talagang you are giving pa rin your value sa kanila, dinedeliver mo pa din. And that numbers based and talagang sales. Numbers based talaga. Pero syempre, isa pa rin sa factor yung numbers talaga. Pero dapat kasi i-build nyo yung trust nyo ng client mo, parang as a family lang, ganun. Parang friends, parang family lang kayo, parang anytime pwede mo siyang biruin, parang ganun. True. Anong tagasan ba yung client? Yung client ko is Portugal, yung isa. Portugal, okay. Tapos yung isa nasa siya, parang mga Europe side ata, yun eh. Europe side, wow. Very big time itong ini-interview kong si Chan, ibang level na. And are you also a dad na or No. single pa? May girlfriend ako. Wow! Ito naman, let's talk about naman how your life changed, di ba? Work-life balance. So, ito ba, mas nagkaroon ka ba ng time to do other things? Hindi ka na ba, di ba, nasa stress, pagoda, tragedy sa mga traffic? So, can you explain to me, like, compare it before when you're working in the banking industry, that now that you're a freelancer in Amazon VA? Yun nga, time freedom talaga yung na-experience ko sa nung naging ASVA member ako, tapos naging ASVA Amazon VA ako. Time talaga, napaka-importante talaga ng oras. Yun, for example, lalo na sa schedule ko sa client ko is flexible ako. So for example, gusto kong lumabas muna ng 1 oras para may bilhin or kumain sa labas ng mga 2 hours, pwede ko siyang iwanan, tapos babalik na lang ulit ako, tapos magtatrabaho na lang ulit. Yun, and then, time talaga, sobrang importante ng oras. Time sa sarili, time mo rin sa family mo, yun. Maglalaan ka talaga ng oras para doon. Nice. Talagang time is gold. Time is gold. Time is dollar. Time is dollar. Time is precious. Your time with, di ba, yung life mo, time with your family, time with your loved ones. Ayan. Especially kasi yung traffic sa Metro Manila. Diba? Nabanggit ko kanina, lalo na sa EDSA Cubao. Aabutin ka ng 2 to 3 hours, kailangan mong gumising na maaga para pumasok sa kumpanya, di ba? Iwasan mo pa dapat malate, di ba? Ang hirap, mahirap. Marami kang sacrifice na gagawin pag nasa corporate ka. Pero ganun talaga buhay, kailangan talaga natin mag-sacrifice. Yeah. In those naman, 'di ba, experiences, mga rock bottom, struggles in life, laging merong magandang kapalit. Laging that's like the pathway of us being in the what we are destined to be. May lesson siya lagi. And I'm very proud of you, Chan. So if you have a message to our viewers right now, or imbitahin mo naman sila yung mga aspiring VAs na mag-join sa community, or also na rin advice sa mga aspiring VAs na nagsistruggle right now. Sige, first mag-start muna tayo sa advice. Yan. Enjoy nyo lang yung journey nyo as freelancer. Wag na wag kayong mag-quit sa corporate job nyo and then magta-transition kayo sa freelancing. Posible siya na makakuha ka ng client agad, pero huwag nyo munang i-sacrifice yung ganun kasi especially may sinusuportahan kang pamilya. If ever gusto nyo mag-transition, andyan yung ASVA, pwede kayong turuan, ang dami. Dito lang din ako natuto. ASVA lang din yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon. So, malaki din yung tulong ng ASVA para sa akin. Yun, bigyan nyo talaga siya ng time, mag-aral. Time talaga mag-aral kasi una-una sayang yung pera na i-enroll nyo kung sasayangin nyo lang yung opportunity na to. Give at least 1 hour every day. Yun. Ganun lang yun, paunti-unti, little steps, paunti-unti, di nyo malayo na kayo. And then, pag feel nyo na na-equip na kayo, feel nyo na kaya nyo na confident na kayo, yun, tsaka nyo i-try kumuha ng client. Then, huwag kayo mag-alala, magtanong lang kayo sa community natin, sa mga classmate nyo, sa mga batchmate nyo, or kahit hindi pa kayo part ng ASVA, magtanong kayo sa social media ng ASVA, sasagutin nila kayo. Yun, and then, ayun, tapos, yun nga, na talaga, enjoy nyo lang yung journey nyo. Yun. Nice. Just enjoy the ride, sabi nga. And yes, and invite mo sila yung mga gustong magsumali sa community. Sa mga gustong maging member ng ASVA, yun, huwag kayong magdalawang isip na i-reach out ang social media nila, napaka-friendly nila.
And then i-assist nila kayo kung ano yung mga question nyo. Guys, huwag kayong huwag kayong mag-settle ng kung may gusto pa kayong mangyari sa buhay nyo, take a risk, guys. Take a risk. Magpe-pay off din yan. Basta continuous lang, galingin nyo lang palagi, magkaroon lang kayo ng believe sa sarili. Yun lang yan. Magpe-pay off yan. Magpe-pay off yan. Hindi nyo lang mamamalayan. Nandito na rin kayo kasama namin. Yes, the higher the risk, the higher the rewards. Thank you so much, Chan. Thank you. Yes, and thank you for gracing us with your presence. And last question, are you a proud ASVA member? Yes, proud ASVA member. Wow, may ganun pa. See you next seminar, ASVA Success Stories. Thank you. Hi guys, thank you so much for watching until the end of this video. And if you want to watch more videos like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification button here on our YouTube. And also follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok. It's Amazon Nation PH. And connect with us on LinkedIn. See you!